Silipin natin yung grupo ng The Revealers. Grabe ang kanilang banat dahil ad hominem talaga. Ang dahilan daw sa pagsagot natin dahil palpak ang ating pagtatanggol at gusto lamang sumikat. Parang ganito lang din yan. Willing sumikat kahit sa kapalpakang paraan ng pagtatanggol tungkol sa pananampalatayang Katoliko. Ibig ba sabihin dahil sa palpak nilang presentation na sa pagano ang Christmas, kung ibalik natin, ibig ba sabihin willing silang sumikat? Yung banat nila kaugnay sa Pasko ng simbahang Katoliko na ipinagdiwang natin. Samahan ninyo ako. Kumusta? Welcome. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talimong. Muling makasama ninyo at inaanyayahan namin kayo na kung maari, isubscribe ninyo ang Factbusters PH kay Kabornok dahil alam nyong nahakyan ang una, binura ng hacker, may bago, nasa link natin. No? At pangalawa nating channel, nasa link din natin. At inaaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Gamit nila, mga mahal na kapatid, itong lumang aklat, Handbook of Christian Feast and Customs. Pag Disyembre, pagdiriwang ng Pasko, yun talaga ang kanilang banat sa social media, sa telebisyon, at sa radyo. Itong tinatawag nilang pagdiriwang ng Pasko, ito po ay pistang pagano na isinakristyano batay po dito sa aklat na Handbook of Christian Feast and Customs. Ganito po ang ating mababasa, ito po ang pahayag. Paminsan-minsang nasasabi ng mga na ang natibidad, kapanganakan ni Jesus, ay isa lamang isinakristiyanong kapistahang pagano. Ayon po sa aklat na ito na aming binasa sa inyo, ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo na ipinagdiriwang ng marami ng Disyembre 25 ay isa lamang pong isinakristiyanong kapistahang pagano. Ang taktika ng mga ministro ni Felix Manalo, mga mangangaral sa Iglesyang Tatag ni Felix Manalo ay ang text prof. Kung ano ang mabasa, pinutol, binawaliwala na nila yung konteksto, mga kapatid. No? Kaya mag-ingat sa ganyang taktika. Dahil ang binasa nila ay ito lamang na bahagi. Sa pahina 61, it has sometimes been said that the Nativity, Christmas, is only a Christianized pagan festival. Yon, kung wala kayong kopya sa aklat na ito na ginagamit ng mga ministro at inusinting-inusinti kaugnay sa aral ng simbahang Katoliko, abay, baka mapauo kayo at magiging kabilang sa matanghay sa ganitong uri ng propaganda. Pero mga mahal na kapatid, ano po ba ang nakasulat? Kung mabasa at binasa nila na it has sometimes been said that Nativity is only a Christianized pagan festival, may iniwasan sila. Anong iniwasan? Ito po mga kapatid. It has sometimes been said that the Nativity is only a Christianized pagan festival. However, the Christian of those early centuries were keenly aware of the difference between the two festivals, one pagan and one Christian, on the same day. Christmas itself, the feast, and its meaning and message is no way connected with any pagan mythology or you're right. Napakalinaw pala ang mabasa, mga mahal na kapatid,
ayon mismo sa aklat na ginagamit nila. Pero dito muna tayo sa punto na sinabi nilang ang Pasko ay sa paganismo. Mga mahal na kapatid, hindi po natin layunin na saktan ang damdamin sa mga kaanib dahil alam kong nadala lang kayo sa mga pandoktrina. Pero sa lahat ng mga nagsubaybay sa atin, makatulong kayo sa ating evangelization. Kung ang mga videong ito sa iba't ibang channel sa mga kasama, inyong i-share sa mga kapatid dating mga Katoliko para maiwasan yung pambubudol. Okay. Dito tayo sa argumento nilang ang Pasko ay sa paganismo. Mga mahal na kapatid, kung ang Pasko ay sa paganismo, yung kapistahan, yung pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, kung ito'y sa paganismo, ang tanong, bakit nasa kanilang Pasugo Magazine na sinabing ang Pasko natin? Ito, pakita ko sa inyo ha. Ang may akda nito ay si Emiliano Agustin. Ang Pasko natin, tula ni kapatid na Emiliano Agustin. Ang tanong kung ang Pasko ay sa paganismo, iba't meron silang Pasko natin. Hindi lang yan. Desembre 1957. May binanggit sila, gumagamit sila ng salitang Pasko. Sa naturang Pasugo SU sa Desembre 1957, mga kapatid, mabasa natin. May mabasa tayo. Hindi bale na walang handa sa Pasko, basta't may pagkaing espiritual. Mabasa natin yan sa kanilang Pasugo. So ibig ba sabihin, ginagamit nila ang salitang Pasko bilang normal na tawag sa kapistahan sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo? So di ba, eksaktong kabaliktaran nang sinabi nila na ang Pasko ay mula sa pagano. Kung ginamit nila ang salitang Pasko sa kanilang Pasugo Magazine. Pakita ko sa inyo ang Pasugo Magazine. Ito po mga mahal na kapatid, ang mabasa sa Pasugo Magazine ng INC, Desembre 1957, sa pahina 28 isinulat ni Emiliano I. Agustin. Ang diwa ng Pasko ay kapangyarihan ng mundong naglunoy sa lusak ng buhay. Mabuting balita sa kinalulugdan, pagsilang ni Jesus sa abang sabsaban. Ose, ginamit nila ang salitang Pasko sa kanilang Pasugo, Desembre 1957, mga kapatid. Bakit mahalaga ito na ipakita natin sa inyo? Na nasa Pasugo nila. Dahil hindi ka makagamit sa salitang Pasko sa positibong paraan kung naniniwala ka na ito ay kapistahan mula sa mga pagano. Dahil ang pagano ay kasamaan. Kung ang INC noon, mga kapatid, ay tunay na naniniwala na ang Pasko ay sa pagano, so bawal ang Pasko. Dahil ang Pasko para sa kanila, gawa ng sanlibutan. Hindi sila gagamit sana ng salitang Pasko na nakasulat sa kanilang pahayagan, yung Pasugo Magazine. Lalo na sa paraan na may positibong tono. Balikan natin ha. Di ba positibong tono ang makita dito? Ang diwa ng Pasko ay kapangyarihan.
Ang mundong naglunoy sa lusak ng buhay. Mabuting balita sa kinalulugdan, pagsilang ni Jesus sa abang sabsaban. Napakalinaw, nasa Pasugo Magazine nila yan. Oh. Kailan? 1957. So, napakalinaw, 1957. Hindi nila tinatawag na sa pagano ang Pasko. 1957, tinatanggap nila ang Pasko bilang pagdiriwang. Ginagamit nila ang salitang Pasko, nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine, katulad sa ibang mga Kristiyano, mga kapatid. Kung para sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, ang Pasko ay sa pagano. Ang tanong, bakit sa Pasugo Disyembre 1952 sa pahina 64 ginagamit nila ang salita nakasulat sa kanilang Pasugo, Paskong Kristiyano? O eto, napakita ko na sa inyo yan, pero eto, balik natin. Tingnan ninyo. Ang Pasko ng Kristiyano, kung may aginaldong dapat tanggapin, ito ay si Kristong sumilang sa bilin. Napakalinaw, mga mahal na kapatid. Meron silang nakasulat na ang Paskong Kristiyano. Bakit? Dahil noong 1952, hindi pa tinuturuan ng Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo ang kasalukuyan nilang doktrina, mga kapatid, na paganong kapistahan ang Pasko. Ibig sabihin, nagbago ang aral ng Iglesia ni Manalo paglipas ng mga panahon. At ang ebidensya, sila mismo sa Pasugo ang gumagamit sa salitang Paskong Kristiyano na nangangahulugang kinikilala nilang Kristiyano ang selebrasyon ng Pasko at hindi pagano. Ang Pasugo 1952 ay tahasang gumagamit ng terminong Paskong Kristiyano. Ginagamit nila ito sa positibong paraan bilang kapistahan ng mga Kristiyano. So kung tunay na pagano ang Pasko ayon sa kanilang doktrina noon pa man, hindi na sana nila ito nakasulat, isinulat sa kanilang Pasugo Magazine, at hindi na sana nila ito tawaging Pasko ng Kristiyano. Tandaan ninyo, mga kapatid, ito'y challenge natin, lalo na sa The Revealers. Maghanap kayo ng pasugo mula sa 1914 o hanggang 1950 na nagsasabing paganong kapistahan ang Pasko. Ang doktrinang ito ay lumitaw lang, mga kapatid, pagkatapos sa 1960s. So kung kailan nagsimulang bawalin ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo ang anumang pagdiriwang na direktang inuutos daw umano sa Biblia, bawal ipagdiwang ang Pasko. Kaya noong 1952, normal pa sa kanila ang pagsulat tungkol sa Paskong Kristiyano. Ibig sabihin, mismong ang Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo ang napakita ng doktrinang pabago-bago. Kung Pasko ay sa pagano, bakit Kristiyano ang tawag nila? Bakit ito lumabas sa opisyal nilang magazine, ang Pasugo Magazine? Bakit wala silang tutol sa Pasko noon na sinulat nilang Paskong Kristiyano? Dahil hindi pa iyon aral nila sa taong iyon na ang Pasko ay Pasko ng mga pagano. Di lang yan. 1956 na Pasugo Magazine.
Ito po ang ating mabasa, mga mahal na kapatid. 1956 sa pahina 10 ni Emiliano Agustin. Ang Pasko natin, sumilang si Jesus sa abang sabsaban. Tinubos tayo sa dilim ng buhay. Si Jesus ang ating Pasko, ang kapayapaang dapat matamo. See? Nasa kanilang pasugo. Diba? Nakakagulat. Bakit? Bakit may Pasko natin? Sa pasugo, Disyembre 1956, pahina 10, kung ang INC ay itinuturo na ang Pasko ay Pasko sa mga pagano. Ano ang sinabi sa pasugo 1956? Pahina 10, binabanggit, Pasko natin ang pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo sa abang sabsaban. Ibig sabihin, kinikilala nila ang mismong kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo sa Pasko. Ano ang problema dito, mga kapatid? Alam nyo, ang malaking problema dito, kung pagano ang mismong paggamit sa salitang Pasko. Ulitin ko, malaking problema ito. Kung pagano ang paggamit sa salitang Pasko, bakit sa Pasugo Magazine 1956 nakasulat ang Pasko natin? Hindi nila pwedeng sabihing pagano ang salitang Pasko kung sila mismo ay gumagamit nito sa kanilang Pasugo Magazine upang ilarawan ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung pagano ang konsepto ng Pasko, mga kapatid, bakit tinatawag nilang Pasko natin? Aber, ang salitang Pasko natin ay nagpakitang hindi nila itinuturing masama noon ang paggamit sa salitang Pasko. Kung ang Pasko ay sa pagano, bakit ginagamit nila sa Pasugo Magazine ang salitang positibong koneksyon sa Pasko? So, diyan pa lang, mga kapatid, makita na natin yung pagbabago sa posisyon ng Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo na naging mas anti-Pasko na ngayon sa modernong panahon. Pero marami pa iba't ibang mga nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine, mga kapatid, kaugnay sa Pasko. Marami pa na nakasulat. Di lang yan. Meron silang pagdiriwang. Ano ba yung pagdiriwang? Ayaw nila sa Pasko, Disyembre 25, dahil sa pagano diyan. Pero nagdiriwang sila. Anong pinagdiriwang nila? New Year. Kaya nga, si Senador Marcolita, meron pa siyang pag-greetings sa New Year. Eto. Isang maligaya, payapa at makabuluhang bagong taon sa ating lahat. Sa taong ito na malapit nang dumaan sa ating buhay ay napakaraming pagsubok ang ating dinaanan. Hinahangad ko na sa darating na bagong taon ay iba yung pagpapala ang makakamit ng bawat isang pamilyang Pilipino. Harapin nating matatag at matapang ang mga hamon na ito. Sama-sama nating tahakin ang bagong taon ng buong pagkakaisa, pag-ibig at pag-asa. Yan. Merong greeting si Marcolita sa New Year. Anong punto dito, mga kapatid? Ang punto dito, kung bawal sa Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo ang pagdiriwang sa mga selebrasyon na una na nagdiwang ay mga pagano. Ang tanong, bakit sila nagdiriwang ng New Year? Ang pinakamalaking problema sa argumento ng Iglesia ni Cristo, mga kapatid, na Tatag ni Felix Manalo, ay hindi nila
panindigan ang sarili nilang pananampalataya. Bakit? Ayon sa INC, bawal ang selebrasyon na ang mga pagano ang unang nagdiwang nito. Iyan ang dahilan kung bakit tinutuligsa nila ang Pasko dahil sa pagano daw. Pero noon, nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine na ang Pasko ay sa Kristiyano. Pero ngayon, sa modernong panahon, ang Pasko ay sa pagano. Pero, ang ipinagdiwang nila, New Year, ito, "We the Church of Christ, Iglesia ni Cristo members also greet one another to our fellow men, Happy New Year." Anong punto dito mga mahal na kapatid? Sa pagdiriwang nila sa New Year. Una, tandaan ninyo, ang pagdiriwang ng New Year sa January 1 ay nagmula ito sa ancient Rome. Ito'y nakalaan para sa Diyos-Diyosang si Janos. Simula at pagkatapos, pintuang bukas at sarado, paglipas ng taon, kaya mga kapatid, pinagdiwang nila ang New Year sa buwan ng January at ang January nakapangalan sa Diyos-Diyosang si Janos. Ibig sabihin, ang January 1, New Year ay mas malinaw ang pagan origin kaysa Pasko dahil una ang January direktang nakalaan ito sa Diyos-Diyosang si Janos. May ritual ng pag-aalay sa Pagan Festival. Bahagi ito sa Pagan Roman Empire noon. Kung susundin ang lohika ng Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo, dapat bawal din silang mag-celebrate ng New Year. Pero nagdiriwang sila ng New Year. Di ba makita niyo tuwing New Year, meron silang mga programa. Meron silang countdown. Meron silang salo-salo, meron silang greetings, at minsan ay may mga official activities ang kanilang local church. Tanong, kung may pinagmulang pagano ay automatikong masama, bakit hindi ninyo ipinagbawal ang pagdiwang sa New Year? Kaya mali ang pamantayan ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Kung ang batayan ay bawal dahil galing sa pagano, una ang mga pagano, kung iyon ang totoo, dapat wala kayong New Year. Kung iyon ang totoo, dapat wala kayong birthday dahil ang mga pagano nagdiwang ng birthday. Diba? Eranio Manalo, Felix Manalo, Eduardo Manalo, nagdiwang ng birthday. Sa Bible, merong mga pagano nagdiwang ng birthday. Dapat wala kayong wedding ring. Dahil ang wedding ring, mga pagano gumagamit niyan. Dapat wala kayong mga buwan, wala kayong taon. Bakit? Ang sa kalendaryo, galing yan sa Roman gods. Wala kayong araw at linggo. Dahil yung Sunday, Sun God. Thursday, na Diyos-Diyosan. So, hindi nila iyon masunod mga kapatid. Diba? Sa kanilang aral, atin lang sinagot yung kanilang argumento. Dahil, ayon pa sa taga The Revealers, palpak daw ang ating pagdipinsa. Parang ganito lang din yan. Willing sumikat kahit sa kapalpakang paraan ng pagtatanggol tungkol sa pananampalatayang Katoliko. Ngayon, ibalik natin. Batay sa ating presentation, gamit ang kanilang pasugo, sino ngayon ang lilitaw na kapalpakan na aral?
Di po natin layunin na saktan ang damdamin sa bawat isa, lalo na sa mga kaanib nila. Pero kung nasaktan man kayo, hingi ako ng kapatawaran. Pero sana, tiisin ninyo ang sakit dahil tulad sa isang sugat, kung ito'y gamutin sa napaka-epektibong gamot, maramdaman mo talaga ang hapdi at sakit. Pero sa likod niyan ay may kagalingan. Balik sa inyo, Brajando. Talibong, ayan, so punta na po tayo doon sa ating tanungan portion. May nakita kong katanungan dito, no? Ito ay galing kay lang ha. Ito ay galing kay Jose Asuelo. Bakit ang taga wait lang. Napagit ko ba si Badetata Rosal? Badetata, nakaglit ka Badetata? Wala. Naka-great na ganina. Okay. Sabi dito ni Jose Asuelo, bakit ang nag-iisang kapitbahay namin na miyembro ng iglesia ni Manalo, pag Pasko, nauuna pa mamigayin sa kapitbahay ng handa nila. Nagluluto pa ako, kumakatok na ang iglesia ni Manalo upang magbigay. Yan. So, mukhang sa'yo ito, Brother Wendell. Kinokontra yata yung stand ni Brother Wendell. Ano daw, Brajando? Sabi niya, bakit ang kapitbahay nilang member daw ng INC ni Manalo kapag Pasko, nauuna pa mamigay sa kapitbahay ng handa nila. Nagluluto pa nga, kumakatok ng INC ni Manalo pa magbigay. Nagluluto pa daw siya. Sila mismo ang nagbibigay, Oh, ang INC. So may bigayan pa. Siguro, oh. nasunod yan ng INC sa kanilang tagapangasiwa noon. Bakit? Tuwing Pasko, ang kanilang tagapangasiwa ay nagbibigay din. Ha? May mga pangregalo din ang kanilang tagapangasiwa. No? Sandali ha. Ito. Pakita ko sa inyo. Nasa aklat ng ang lakas ng uwan ngayon ni Dr. Milanio Gabriel, ang pamagat, ang mga lihim at mga kabulaanan ng Iglesia ni Cristo. Tandaan ninyo, si Dr. Milanio Gabriel ay isang aktibong Iglesia ni Cristo noon sa pahina 40. Bakit ang pamamahala ay nagsasanta Claus din pag magpapasko? Hindi nga lamang sa kasuotan, kundi sa pagpapadala at pagpamimigay ng mga regalo o aginaldo. O, yun. May aginaldo pala sila. No? Kaya nga, kung tingnan natin ang kanilang Pasugo Magazine, 1952, pahina 65 ni Reyes Villanueva, Pedro Reyes Villanueva, ang Paskong Kristiyano, kung may aginaldong dapat tanggapin, ito ay si Kristong sumilang sa Belen. Ano po ba ang salitang aginaldo? Ang salitang aginaldo, ang ibig sabihin yan ay pagbigay ng Christmas gift at pati na bonus. Tingnan nyo, silipin niyo sa Wikipedia. Ito ang mabasa natin sa Wikipedia kung ano ang aginaldo. Aginaldo, a gift given at Christmas or the feast of the Epiphany. A gift given on any other holiday or occasion. Christmas fee, bonus. So bonus. Kaya, yon. Kung ayaw nila ng Pasko, ay dapat wag din yung tanggapin ang bonus, ha? Pamigay mo yan. Dahil sa pagano pala yan. Balik sa inyo, Brajando. Bakit may nabalitaan ako sa Facebook yata yun na nagalito si Marcoleta kasi tinatanggalan sila ng 13th month pay.